Amen. Daligo ng Diyos. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Jonard. Magampugit ang tanan. Let us pray, my son. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the precious name of our loving Creator, our dearest Jesus Christ, and to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, once again, we thank you so much for everything that you have done, O God. Thank you so much for the great salvation. Thank you so much for everything. Thank you so much, O God, for all the things that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. We ask you to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, amen, thy word, and by the power of darkness, this we ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Makabalik kita sa atong mga lingkuranan, maigsoon. Mga ikukatahuran, una og labaw sa tanan, atong gipabot ang pinakataas nga pagdayeg, pagsimba, paghimaya, pasidungog, iyaw lamang sa atong bulutang Ginoong Jesucristo. Amen. Double honor and respect sa atong beloved Honorable Pastor Wildy E. Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, o ka sa inyong beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, o sa tanang mga viewers, atong mga kaigsuunan, sa atong mga kapatiran sa oras na ito. Magandang hapon sa lahat. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay makinig ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Ezekiel chapter 1 verse 12. From the book of Ezekiel chapter 1 verse 4. 12. Verse 12. And they went everyone straight forward. Whither the Spirit was to go, they went. And they turned not when they went. Amen. Ezekiel Kapitulo 1, ang talata ay 12. At yumaon bawat isa sa kanila na patuloy, kung saan naparoon ang Espiritu, doon sila paroroon. Sila'y hindi nagsisipihit ng sila'y yumaon. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Pudaligo ng Diyos. Praise the Lord. Bago ko magpadayon, maigsoon, in behalf sa among family, kami nagpasalamat sa pagigduyog sa among kasubuanan. Amen. Ang akong father-in-law, katong tigbasag Bible sa atong Bible reader, gikuha sa Ginoo last Sunday, maigsoon, huwag among kilubong gahapon, daligo ng Diyos. Huwag nagpasalamat ko sa inyong pagigduyog, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Praise the Lord. Amen. Daligo ng Diyos. Huwag mamiss lang na ito, mamiss lang na ako akong father-in-law, maigsoon, kay usa siya ka na-save last year 1995 sa unang pag-ampo sa atong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa una doon na siya sakit sa kasing-kasing, di siya pwedeng mo biyahe na ginusara. Apan tungod sa pagtanaw sa television, maigsoon, giayo siya sa atong Ginoo. Praise the Lord. Amen. So year 1995, mga kaigsunan ko, gilugwayan pa niyang kinabuhi. Amen. Ug salamat sa Dios nga ako nakita ang iyang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo, na kanunay siya nga magbasa sa iyang balaang kasulatan, niyang lifestyle, mao ang pagdaig, pagbasa sa pulong sa Dios. Amen. Sa ay maabot sa 30 chapter a day, mga kaigsunan, sa pagbasa niya sa pulong sa Ginoo, magdaig, buntag, ug gabi, bisag dito siya sa ilang balay. Sa dito pa, bisag asa sila nagpuyo. Bisag asa siya nagpuyo, magdaig gud siya sa Ginoo. Udto hapon o gabi, nakita na ko ang iyang kinawag na pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Palapakan nato ang Ginoo, maigsoon. Praise the Lord. Daligo ng Dios, mga minamahal. Ang atong topic karon, mga kaigsunan, kitawag na straightforward. Straightforward. Pag sinabing straightforwardness, mga minamahal, buot pasabot, mga kaigsunan, patuloy. Everybody say amen. Patuloy, ang ibig sabihin ng straightforward, patuloy, mga minamahal. And they went everyone straight forward. Whether the Spirit was to go, they went. Amen. And they turned not when they went.
Ang paglilingkod sa Diyos, kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na straightforward. Straightforward in moving toward the goal. Everybody say amen. Amen. Straightforward in moving toward the goal. Ang pagpatuloy na paglilingkod sa Diyos sa ating goal. Ang goal ng bawat isa sa atin, isa lang. Everybody say amen. Amen. Ang goal natin, ultimate aim, ultimate goal, mga minamahal, yung na doon sa langit na. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, straightforward, mga minamahal. Sabi ng Ezekiel, sa ating nabasa, kahit saan sila dalhin ng Banal na Espiritu Santo, sila'y sumasama. Everybody say amen. Amen. They went, sabi po ng Biblia. Ibig sabihin, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa Diyos, kinakailangan magkaroon tayo tinatawag na straightforward in moving toward the goal. Kindly open your Bible from the book of Luke chapter 9, verse 62. From the book of Luke, chapter 9, verse 62. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Amen. Lucas Kapitulo 6, Kapitulo 9, ang talata ay 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo, walang tao nga umawak sa araro. Na lumingon ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Everybody say amen. Ang ibig sabihin, mga minamahal, yung mga farmers sa inyo, yung mga dumaan sa mga pagka-farming, merong araro. Alam nyo yung araro. Everybody say amen. Sa Bisaya, daro. So mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, merong mga tao lumalapit sa Kanya at nagpapaalam na umuwi muna sa kanilang mga tahanan. Sabi ng mahal na Panginoon, walang umawak sa araro, ang lumingon ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, walang tao na umawak sa araro, ang lumingon ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Meron akong i-share na patutuo sa inyo. Nung ako'y maligtas, mga minamahal, year 1984, ako farmer kami, nag-aararo ako. Meron kaming lupain na iniwan ng aking ama. So mga minamahal, naranasan ko yung mag-araro. Nung ako po'y tinatawag ng Diyos bilang full-time, nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, tinatawag mo ba akong maging full-time? Iwanan ko ba yung aking trabaho? Iwanan ko ba yung aking pag-aaral? Nanaginip ako, mga minamahal. Ang aking panaginip, sa aking panaginip, ako'y nag-aararo. So habang ako'y nakahawak sa araro, mga minamahal, binitawan ko yung araro. Umuwi ako sa amin. Pagkatapos, hinalikan ko yung aking mama, niyakap ko yung aking mama. Hinalikan ko yung aking mama, niyakap ko yung aking mama. Pagkatapos, bumalik na ako sa araro. Paghawak ko sa araro, yung araro ayaw kumagat sa lupa. Merong tinig galing sa langit. Ang sabi, disqualified. Ako'y nagising, mga minamahal. So, nanalangin ako, malapan ng ibig sabihin ng aking panaginip. Nung mabasa ko sa Biblia, walang taong umawak sa araro ang lumingon, karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Doon ko naunawaan na merong calling ang Diyos. Meron tawag ang mahal na Panginoon sa aking buhay na gagamitin ako ng mahal na Panginoon. So mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, ganun po. Tayong lahat parang nag-aararo. Everybody say amen. Sa Bisaya, nagdaro ta. Everybody say amen. Walay naggunit sa daro, nga mulingon, ingon, takos sa gingarian sa Diyos. Ang ibig sabihin, sa tayong lahat ay nag-aararo. Nagtatrabaho tayo ngayon sa mahal na Panginoon. Isang maliwanag na paliwanag ng Diyos na kapag tayo'y lumingon, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag tayo lumingon pa sa sanlibutan, pag bumalik pa tayo sa sanlibutan,
hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito ang requirements ng Diyos para sa ating lahat. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito ang requirement ng Diyos. Binigay ng Diyos ang kanyang requirement sa atin. Maliwanag ang pangungusap, ang pananalita ng mahal na Panginoon sa atin. Na kung gusto natin na pumasok sa kaharian ng Diyos, ito ang tinatawag na requirements ng Diyos. Walang taong umawak sa raro ang lumingon ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ever say amen. Kaya anumang hirap, ever say amen, anumang pagsubok sa atin dumarating sa buhay natin, hindi tayo pwedeng lumingon, hindi tayo pwedeng umatras sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kindly, from the book of Philippians chapter 3, verse 13. From the book of Philippians chapter 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Amen. Pilipos, Kapitulo 3, ang talata ay 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inaabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot ko na. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. One thing, sabi na, I shall do. One thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, isang bagay ang aking ginagawa. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko inisip na aking inaabot na, o perfecto na siya. Everybody say amen. Ngunit isang bagay ang aking ginagawa, nililimot ang mga bagay sa likuran at inaharap ko ang mga bagay sa unahan. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito ang buhay dapat nating ipamuhay bilang Kristiyano, mga minamahal. Huwag nating balikan yung dating buhay natin. Ibig sabihin, tayo po ay magpatuloy, straightforward, steadfast. Sabi nga ng Biblia, be steadfast in moving toward the goal. Be steadfast. Sabi ng banal, unmovable. Pag sinabing unmovable, hindi po makilos. Hindi tayo makilos sa mga pagsubok dumaraan sa buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Dapat hindi tayo makilos, unmovable. Pag sinabing unmovable, hindi ka kakayang banggain ng pagsubok. Ibig sabihin, hindi ka kayang malupig o matumba sa mga pagsubok. Unmovable. Walang makakapaatras sa iyo, walang makakapatinag sa iyo sa iyong paglilingkod sa Diyos. Always abounding in the work of the Lord. Lagi tayong sumasagana sa gawain ng mahal na Panginoon. For we know that our labor in the Lord is not in vain. Nalalaman natin ang ating gawa sa Panginoon ay hindi maging walang kabuluhan. Isa po munang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So straightforward. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Deuteronomy chapter 5 verse 32. From the book of Deuteronomy chapter 5 verse 34. Verse 32. Praise the Lord. You shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. You shall not turn aside to the right hand or to the left. Amen. Deuteronomy Kapitulo 5, ang talata ay 32. Inyo ngang isagawa na gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Mapalapakan na po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. So maliwanag na sinasabi ng Biblia na ating isagawa ang gaya ng inuutos sa atin ng Panginoon. Ano bang inuutos sa atin ng Panginoon, mga minamahal? Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Yan ang buhay Kristiyano, yan ang buhay mananampalataya. Kung gusto natin makaabot doon sa ating paroroonan, kagaya ng inuutos sa atin ng Panginoon,
isagawa natin ang buong katapatan ng ating paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Huwag tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Ito ang daan ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang dapat nating lakaran. Huwag tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Diretso, straightforward. Ibig sabihin, mga minamahal, tuloy-tuloy na paglilingkod na ito, mga minamahal. Kaya sabi maliwanag na sinasabi ng Biblia, in enduring hardship, straightforward in enduring hardship, kahit merong mga hardship, merong mga problema minsan, everybody say amen. In moving, tinasabi ng banal na kasulatan, perseverance, mga minamahal. Pag sinabing perseverance, tuloy-tuloy. Pag sinabing perseverance, mga minamahal, continue effort to do as tinatawag na or achieve something desired despite of difficulties, failure, and tinatawag na opposition. Maraming balakid, maraming opposition, maraming difficulties, maraming tinatawag na mga minamahal nga mga failure minsan. Subalit huwag tayong ihinto. Everybody say, praise the Lord. Tuloy-tuloy ang gusto ng mabait na Diyos sa atin. Sabi nga naman, Jesus never fails. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo, sabi ng Biblia, He didn't bring us this far to leave us. He didn't ask to teach, to swim, to let us drown. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na lumangoy upang malunod. Hindi tayo nilagay ng Diyos sa ilang upang tayo iwanan ng Panginoon. Hindi tayo mga minamahal itinaas ng Diyos upang tayo ibagsak. He will never fail us, ever say amen. Sabi ng Panginoon, hindi tayo iiwanan, ipapabayaan ng Diyos. Ang gusto lang sa atin ng malabay na walk in faith, ever say amen. Amen. Mananatiling kakasamahin tayo ng Diyos kung tayo lumalakad na mayroong pananampalataya. Kagaya sinabi ng Diyos sa mga anak ni Israel, habang sila'y nasa mabigat na pagsubok, hinahabol sila ng kanilang mga kaaway, at wala na silang no way out, wala silang patutunguhan. Mga minamahal, subalit ang sabi ng Diyos sa kanila, stand still, walk in faith. Gusto ng Panginoon lumakad tayo, may pananampalataya. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Meron kang pananampalataya. Yan ang gusto ng Diyos. Malaki ang magagawa ng ating pananampalataya. Amen. Kapag tumingin tayo sa mga pagsubok sa daigdig na ito, walang isa man sa atin ang makakatayo. Amen. Kahit ako na nandito sa banal na pulpito nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, umabot man ako ng almost mag 40 years na ako dito sa gawain, mga minamahal. Since 1984, nakilala ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero hindi ko masasabi, mga minamahal, na ako'y matatag. Everybody say amen. Ang sa atin, ang sasabihin natin, ang Diyos lang ang matatag. Siya lang nagpapalakas sa atin. Everybody say praise the Lord. Hindi natin maabot ang 4 na dekada o ilang 30 taon na paglilingkod niyo sa malabang 20 taon na paglilingkod niyo sa Diyos. Hindi sa ating kakayahan o sa ating kalakasan man ito. Ito'y galing ang ating kalakasan ay nagmumula sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya habang tayo po'y kinakalingan ng Diyos, tinutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Walk in faith, lumakad tayong may pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Pag tinignan natin ang kaliwat kanan pagsubok, sabihin mo, uwi na lang ako sa amin. Amen? Amen. Maraming time, there are many times, mga minamahal, sabihin sa akin ng dyablo, umuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka na. Amen. Matanda ka na. Mahina na yung katawan mo, may edad ka na. Total, naka-4 taong ka na. Magpahinga ka na. Amen? Ba't ka ba dyan sa mga problema? Meron ka bang nararamdaman? Bawal pa sa iyong may stress. Amen? Minsan gano'n ang pinapaisip ng demonyo, mga minamahal. Sabihin ng diablo, pwede ka na magpahinga. Pero mga minamahal, wala po ang pahinga natin na sa langit. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So straightforward in moving toward the goal, to our ultimate aim. Everybody say amen. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong titigil hanggat may hininga. Everybody say amen.
Yung aking father-in-law, mga minamahal, nung binigyan kami ng issue ng barong na merong logo, mahilig sa logo yun eh. Wallet nun may logo, sinturon may logo. Mga minamahal, ang damit niya maraming logo. So nung binigyan ka na kami ng issue na merong logo na barong, binigay ko sa kanya. Grabe ang tuwa niya. Isa lang ang sinabi sa akin, sabi niya, itong gagamitin ko pag hiyaya ko. So minamahal, hindi pa nga nagpasalamat. Yun daw gagamitin niya pag ibuburol siya. Mga minamahal. So, ready siya. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang sabi niya sa akin bago pumunta ng Manila, sabi ko, gusto mong punta ng Manila? Sama kita. Sabi niya, wag na lang, Neil, baka kukunin ako ng mahal na Panginoon. Tama pala. Linggo na yun, doon siya kinuha ng mahal na Panginoon. Amen. Bago kumalis ng Manila, sabi niya sa akin, Neil, parang kukunin na ako ng mahal na Panginoon. Pero sabi niya, handa siya. Amen. So yung barong niya, meron ng nameplate, nakaplansya na, nakahiwalay na. Ibig sabihin, handa siya. Amen. Na kukunin siya ng mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos, ang buhay hiramnang natin sa mahal na Panginoon. Amen. So, payapa siyang kinuha ng mahal na Panginoon. Alam kong nasa piling siya ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Straightforward. Ang paglilingkod sa Diyos, straightforward. Pag may trials, mga minamahal, almost 2 years siya nag-fasting ng 2 meals. Straight na 2 years nang kami nasa matinding pagsubok. Siya ang aming prayer warrior. Siya ang aming tinatawag mga minamahal na prayer warrior. Lahat ng picture namin, pagkatapos siya mag-pray, inililians lahat. So mga minamahal, napakasarap na meron tayong prayer warrior sa ating pamilya. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. So ibig sabihin mga minamahal na kailangan straightforward. Almost 2 years, nag-fasting siyang 2 meals straight for 2 years. Mga minamahal, dahil umasa lang siya sa Diyos, ang lahat ng pagsubok ay malalampasan natin, palapakan natin ang ating mabait na mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga straightforward in moving toward the goal, in enduring hardship, in perseverance, mga minamahal, sabi na ba nila kasulatan, to the end, tuloy-tuloy hanggang katapusan. Yan ang paglilingkod na ating dapat isagawa sa daigdig na ito, mga minamahal. Lahat tayo'y papanaw sa mundong ito. Lahat tayo'y mawawala sa daigdig na ito, mga minamahal. Iiwanan natin ang mundong ito. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang ating tunay na tahanan na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag kayong mabahala. I will prepare a place for you. Inihanda ko kayo ng bahay. Alam natin sa maghapon nating trabaho, pag-uwi natin sa bahay, meron tayong tinatawag na rest at the end of the day. Everybody say amen. Meron tayong kapahingaan sa hapon o sa gabi. Sa ating paglilingkod sa Diyos, meron tayong kapahingaan pagdating ng araw, palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. I want to say praise the Lord. Merong kapahingaan ang paglilingkod sa atin sa mahal na Panginoon. Whether you like it or not, sabihin man natin, anong sabi ng isang folk singer, gusto kong mabuhay ng mahabang buhay. I wanna sabi niya, ayaw kong mamatay. Meron siyang mga doctors, lahat ng pagkain niya tine-check para umabang buhay. Pero nang dumating si kamatayan, 50 pa lang ang kanyang edad, kinuha na siya. Yung kanyang mga doctors na magagaling, walang nagawa. Ibig sabihin, hindi tayo may hawak ng buhay natin. Amen. Dapat mga minamahal na magkaroon tayo ng tinatawag na desire na paglingkuran natin ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay dito ay lilipas. Merong isang ateista. Kilala niyo ang ateista na ito, mga minamahal, hindi naniniwalang may Diyos. Mga minamahal, naging senadora, tumakbo pa ng presidente ng bansa natin. Ang sabi niya, hindi ako naniwalang may Diyos. Pero minsan dumating ang trial sa buhay niya. Yung kanyang anak nag-commit ng suicide. Pinakinggan ko ang kanyang salita. Mga minamahal, lumambot ang puso. Mga minamahal. Ibig sabihin, kahit ateista ka, si Attorney Iral, isang ateista, mga classmate ng mga Osmeña, debater dito sa Cebu,
kikagaw sa atong beloved pastor, mga minamahal, si Atty. Iral. Kasama ko si Atty. Iral doon sa Manila noon. Sabi niya na hindi ako niniwalang may Diyos dati. Debater ako sa Cebu. Yung mga pari dyan sa Cebu, mga foreign priest, mag-debate kami na walang Diyos. Talo sila. After 3 days, nagko-commit sila ng suicide. Maminamahal. Dahil wala silang patunay na di may Diyos. Pero dito sa atin, napakalaking patunay natin na may Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever Amen. Amen. Napatunayan natin na may Diyos. Nakita natin sa buhay natin na may Diyos. Ever Amen. Nakita natin ang himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Mga minamahal, hindi na tayo dapat mag-alinlangan. Kung sino man mga debater dyan na magagaling na mga debate ng mga teista nga walang Diyos, pero sa atin, sarado ang ating isipan. Nung araw may mga kapatiran tayong sarado ang isipan pagdating sa Diyos. Dito nakabuksan ang kanilang isipan na meron palang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, straightforwardness in moving toward the goal. Sabi po ng Biblia, kindly open your Bible from the book of Joshua, chapter 1, verse 7. From the book of Joshua, chapter 1, verse 7. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it, to the right hand or to the left, that thou mayest prosper, whithersoever thou goest. Amen. Josue, Kapitulo 1, at talata ay 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito pala ang ating dapat gawin, mga minamahal. Only be thou strong. Amen. Only be thou strong. Pag dumating ang trial sa atin, humingi tayo ng lakas sa ating mahal na Panginoon. Iluhod natin ang ating tuhod, umiyak tayo sa Diyos, sabihin natin, mahal na Panginoon, ikaw ang aking kalakasan. Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos mong ikumpisal sa Diyos na ikaw'y mahina, at sabihin mo, tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking bugtong kalakasan. Sa oras na yon, nandyan na ang kalakasan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa oras na yon, mga minamahal, hindi delay ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi delay, mga minamahal, ang kalakasan ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Tayong lahat dumaranas ng trials. Tayong lahat dumaranas sa mga pagsubok. Tayong lahat nakakaranas na parang tayo mahina na, mga minamahal. Ngunit sa oras na tayo lumuhod, mga minamahal, at tumulo ang ating luha, umiyak sa Panginoon. After tayong umiyak, nandyan na ang katugunan. Nandun ang kalakasan ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Only be thou strong. Magpakalakas ka lamang. And be courageous. Magpakatatag ka. Sabi ng Biblia, upang magawa mo ang kalooban ng Diyos. Sa atin pa, ito ang ating gagawin. Magpakalakas lang tayo. Ulitin ko, walang matatag sa atin, isa man dito. Walang malakas man sa atin. Ang malakas sa atin, ang Diyos na nagpapalakas sa atin. But He said, I can do all things. Everybody say amen. Magagawa mo pala, malakas ka pala kapag ang Diyos ay nasa iyo. Everybody say, praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things. Maminamahal, through Christ, who is strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo. Magagawa niya ang lahat ng bagay dahil si Kristo ang nagpapalakas sa atin. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, not to turn from to the right or to the left, that thou mayest prosper. And whithersoever thou goest shall prosper. Saan man tayo tutungo, nandyan ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Proverbs chapter 4, verse 27, kindly. Proverbs chapter 4, verse 27. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Amen. Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata ay 27.
Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Amen. Amen. Ulitin ko po Proverbs 4:27. Sabi ng banal na kasulatan ng Proverbs chapter 4 verse 27. Mali yung IT palihog. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito ang atin, not turn to the right hand or to the left. Remove thy foot from evil. Huwag kang lumiko sa kaliwa, huwag kang lumiko sa kanan. Tanggalin mo ang kasamaan sa paa mo. Everybody say, praise the Lord. Huwag kang tumungtong sa kasamaan. Huwag kang tumungtong sa kasalanan. Hiwalay mo ang iyong paa sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, huwag kang manatili sa kasalanan upang ikay maging matatag na mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kapag ikay nanatili sa kasalanan, ikaw ang pinakamahina. Dahil ang kasalanan si Satanas, pinakamahinang nilalang sa balat ng lupa, si Satanas. Everybody say, praise the Lord. Subalit kung ikay tumungtong sa katwiran, ikay maging matatag. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Tanggalin mo ang iyong paa sa kasamaan. Everybody say amen. Lahat ng kasamaan, tanggalin natin ang ating paa sa kasamaan upang magawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Kapag tayo nanatili sa kasamaan, nakatungtong ang ating paa sa kasalanan, sa kasamaan, para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan, umampas yung malakas na hangin at unos, matutumba at malaki ang pagkawasak. Subalit kung ikay nandyan sa katwiran, kagaya ka ng taong matalino nagtayo ng bahay doon sa babaw ng bato, kahit anong hampas ng hangin, ng bayo, binabagyo ka ng trials, binabayo ka ng pagsubok, everybody shout, praise the Lord. Binabayo ka ng mga problema sa buhay, kaliwat ka na ng problema, mananatili ka nakatayo. Palapakan natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Dahil nakatungtong ka sa bato, hindi ka nakatungtong sa kasalanan. Mga kapatid, pag nakatungtong ka sa kasalanan, mahina ka sa lahat ng pinakamahina. Subalit, kapag ikay nakatungtong sa katwiran ng Diyos, ikaw ang pinakamatatag. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabihin mo, I can do all things. I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay pala. Kaya ko pala ang gagawin ng lahat kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya ko pala magpatuloy kahit abutin pa ako ng ilang taon sa paglilingkod sa Diyos. Kahit pipilang pa ako ng ilang dekada, kaya ko pala. Bakit? Gumagawa ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Subalit pag nasa kasalanan ka nakatungtong, mga kapatid, mahina ang pagkatayo. Kaya kaunting pagsubok, lipad ka. Everybody say amen. Amen. Yan sabi ng Biblia. Kaya sabi ng Biblia, be steadfast, always abounding in the work of the Lord, unmovable, for your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Baka sabihin mo, sayang yung kapuko. Sayang yung tithes ko. Bilangin ko yung tithes ko, nakatayo na ako ng bungalo. Ha? Pero ngayon, kubo ba rin yung bahay ko? Hindi mo ba alam, meron kang mansyon dito sa langit? Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sayang yung kapuko. Nakabili na sana ako ng sasakyan. Amen. Hindi na ako nag-taste ng mamasahe. Hindi mo ba alam, mga minamahal, na doon sa langit yung karwahe mo? Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hindi ito kwentong barbero. Kinausap na tayo ng Diyos. Pinalalahanan na tayo ng mahal na Panginoon. Kinunbinsi na tayo ng Diyos. Kung hindi pa tayo kinunbinsi ng Diyos, wala na tayo dito. Kung hindi pa tayo pinangawakan ng Diyos at dinakidasig sa Ginoo, araw-araw kinakausap tayo ng Diyos, wala na tayo dito. Bakit nanatili tayo? Dahil ang Holy Spirit nasa puso natin, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Bakit naging matatag tayo sa pagsubok? Dahil mayroong banal na Espiritu Santo na nangungusap, umaaliw sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Bakit hindi ka kayang tibagin ng dyablo? Kahit anong gawin ng demonyo, bakit hindi kanya matumba?
Bakit? May Diyos na humahawak sa iyo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, pinagpala na tayo ng Diyos. Be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kakayahan ng kanyang kapangyarihan. Manindukit ang tanan, maigsoon. Holy Supper natin, mga minamahal. Umawit po tayo sa mahal na Panginoon habang tayo maawit. Ating mga bisita, ating iniling na dito sa harapan. Praise the Lord. Bago tayo mag-Holy Supper, atin mo nang padawato ng itong mga bisita, paliog, dir mga bisita. Nakaroon pala nakatambong, ari mo diris doon sa tubangan, inyong dawato ng Ginoo. Praise the Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos sa buhay. Tunay ang biyaya mo't abang. Yes, amen. O Diyos, wala kang katulad. Tunay ang pag-ibig mo tapat. Karapat-dapat kang purihin, sambahin at luwalhatiin. Tunay ang iyong pag-ibig.
Bago tayo magpatuloy sa ating Holy Supper, maigsoon, niya kita karon sa gradong bulaton, magdaig sa tag sa Ginoo, samtang gianda mga atong grapes at tinapay, atong pamalandungan, ning orasan niya kita sa gradong bulaton sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoo. Busa ingon sa Biblia, susihon ninyo inyong kaugalingon, ning oras sa susihon nato ang atong kasing-kasing, atong tagsa-tagsa kasing-kasing, kitang tanan magsusi sa atong kasing-kasing. Mga yutag pasaylo sa Ginoo, diin kita nagkulang sa Dios. Diin kita nakablagan sa Ginoo sa atong mga kabuhat nga kalapasan sa iyang atubangan. Aron mahimo kitang takos sa pagsalo sa balang panihapon. Ingon sa Biblia kung atong ikumpisa lang atong sala, buutan ug matarong ang Dios nga magapasaylo sa atong mga sala. Samtang mag-awit kita, mamalandungan tanan, may kaigsunan, praise the Lord. Atong imbitahan ang presensya sa Dios. Awitan nato ang Ginoo kadali maigsoon before ta magadto sa atong Holy Supper. Kindly praise the Lord. Kalinguan, tinakay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kanyang pag-ibig
Amen. Dali ko ng Diyos, maigsaon. O akong giyang tanan, karong orasa maigsaon. Anya kita karon sa pagmamalandong sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Ginoo maigsaon, kauban sa iyang mga tinunan, nagingon sa iyang mga tinunan. Buhaton ninyo kini sa paghandom kanako. Ning oras sa maigsoon, buhaton nato kini sa paghandom sa Ginoo. Ug akong giyang tanan sa makausa magampo kitang tanan. Langit nung amahan sa ngalan mo Ginoong Hesus. Salamat o Dios ning matahom sa kapunon. Anya kami sagradong bulaton o Dios sa paghandom sa imong kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Ginoo, salamat sa imong dakong gugma o Dios. Ikaw Ginoo na pahiyubay sa krus ng Kalbaryo alang sa among mga kasalanan. Ginoo, pagabalaon kaming tanan, mahimong takos ning oras sa Ginoo sa paghandom, sa pagsalo sa banal na panihapon o Dios, o ng pag-ampo sa among beloved pastor. Kalimtan ang among mga kakulangan, ang among mga kalapasan, mga kasalanan na among nabuhat o Dios sa una-una sa binuhatan sa pinulungan. Kaluyan kami. Imo kang takos, Ginoo. Hallelujah. Ginoo, pasayloang imong mga katawhan, Ginoo. Hallelujah. Pagkabalaanon kaming tanan o Diyos, ning oras sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Atong kahon ng tinapay mga igsoon, kinisimbolo sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo, na bayubay sa krus sa Kalbaryo at nagingon ang pulong sa Diyos. And we have given thanks, break it and and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Atong kainin mga minamahal. Praise the Lord. Atong kuhaon ang katas ng ubas na kinisimbolo sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo na buhos sa krus sa Kalbaryo. After the same manner also he took the cup and we have supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. Ingon sa balang kasulatan, drink it and a blood, and this do ye as you drink it in remembrance of me. Atong inamin, my son. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless thy people, Lord God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you released to me, Lord, you died for me forever. My peace will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and friend.
mga minahal. Ug anya kita karon sa mga pag-ampo maigsoon sa atong mga panginahanglan sa Ginoo. Let us pray po sa atong mga panginahanglan. Ipahibalo nato sa Dios ang atong mga panginahanglan isugid sa Ginoo. Ang Dios na minaw sa atong mga pag-ampo. Praise the Lord. Hallelujah. Mga muyo kita sa Ginoo maigsoon. Hallelujah. Langit mo nga mahal sa ngalan mo Ginoong Hesus. Sa unang mga pag-ampo sa among beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Dako nga mong kalipay, huwag pasalamat sa imong pagkamaayo ka na mo na bisag kanusa. Wala mo talikdan o Diyos sa among paghangyo kanimo. Kanunay ikaw o Diyos na minaw sa mga mo tagapag-ampo. Ginoo kaluyan kami, ning orasan nang inanglan kami sa imong grasya. Nang ilang kami sa imong kaluyo, Diyos. Hallelujah. Wala may maimo sa among kaugalingon. Ginoo tabangi kaming tanan, o Diyos. Ginoo panalanginan ng mga kaigsuunan. Panalanginan ng ilang trabaho, ilang negosyo. Panalanginan, o Diyos, ang ilang panginabuhian. Panalanginan ng ilang pamilya. Panalanginan, o Diyos, ang tagsa-tagsa sa matago sa kanilang ugad. Ikaw magabubos sa madagayaong grasya, panalangin, financial, material, ilabi na sa espiritual, tagaan kami taas kinabuhi, mayong panglawas sa matag-adlaw, ilikay sa mga aksidente, mga disgrasya sa matag-adlaw, ampingan kami, O Diyos, duban sa among pamilya, ang among mga mahal sa kinabuhi, tagahin sila gayon, makaduol sa imong tiilan, O Diyos, panalanginan ng iglesia sa Tibok Pilipinas, ang among beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang tanang magkaigsunan sa Tibok Kalibutan, panalanginan kami, O Diyos, luwa, panalanginan kaming tanan sa ngalan mo, Ginoong Hesus, in Jesus' name. Ipandong kamot sa atong ulo mga minahal, badlungon na itong mga balatian sa atong lawas, mga problema, atong palayasin sa galan sa Ginoo. O dakilang Dios, langit mo nga mahanin, takna sa kabuno no Dios, ang magigamit ang imong halandong gamaan ng ngalan no Dios, sa unang pag-ampo sa among beloved pastor, o among ginabadlungan tanang buhat sa kaaway, mga sakit, mga balatian, mga problema, kuha sa among matago sa kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. In the mighty name of Jesus, the most of problems, weakness, lukewarmness, trials cast out. In the name of Jesus, problem be solved. Vices begun in the name of Jesus. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out from us. Lesbianism, homosexuality, vain glory, problem be solved in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Daligunan po ang Diyos. Ang mga panindog kita maigsaon. Aging pasalamat sa buotang Ginoo sa tanang grasya. Mga grasyang panalangin atong nadawat. Atong ipabot sa Diyos ang atong kinasingkasing nga pagpasalamat. Muluksot ang tulo ka beses. Masinggit ang makusog na singgit na hallelujah, praise the Lord. Sa idungan ta, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.